Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan pinaslang ni Qin Yan si Fang Zhu at nakita mula rito ang isang makalumang mapa. Kinuha ni Qin Yan ang ancient map at tiningnan ang lugar na nakamarka dito kung saan matatagpuan ang mapa. Base sa kanyang narinig sa usapan ng mga alagad ni Fang Zhu ay wala silang natagpuan sa eksaktong lokasyon ng lugar kundi ang isang sirang kuweba na wala ng lagusan pa. Dahil wala naman na si Qin Yan ibang plano pa na kailangan gawin ay minabuti na rin niyang tingnan ang sinasabi nilang sira na kuweba para tingnan kung magagawa niyang mahanap ang kayamanan doon. Agad na nagtungo si Qin Yan sa lugar para alamin ang katayuan nito. Hindi rin nagtagal ay narating na rin ni Qin Yan ang lugar dahil nasa malapit na lamang ito kung saan sila naglaban ng grupo nila Fang Zhu. Ayon sa nakaguhit sa mapa ang kuweba sa kanyang harapan ay ang isa sa mga palatandaan na malapit na siya sa kayamanan. Pinagmasdan ni Qin Yan mabuti ang paligid ng kuweba at totoo nga ang sinasabi ng mga alagad ni Fang Zhu na walang kung ano ang makikita sa lugar kundi ang sirang lagusan ng kuweba. Muling tiningnan ni Qin Yan ang mapa at inalam kung ano pa ang mga palatandaan sa lugar subalit wala na siyang makita na iba pa kaya naman naniwala na siya na ang ancient map ay isang peke lamang. Dahil wala naman na siyang makita sa lugar ay agad na siyang tumalikod para umalis at bumalik sa kanyang angkan. Bago pa man siya makaalis ay biglang umihip ang malakas na hangin at hinangin ang mga damo na tumubo sa bakana ng kuweba na nagpalabas sa isang bakas ng kamay na natatakpan doon ng mga damo. Nang mapansin ito ni Qin Yan ay agad siyang bumalik sa harap nito para tingnan kung ano yun. Hiniwa ni Qin Yan ang mga damo na nakaharang sa lugar at buong-buo na lumabas ang bakas ng kamay na naiwan doon. Sinubukan ni Qin Yan sandutin ito ng kanyang sandata para tingnan kung magkakaroon ng reaksyon dito subalit ilang sandali na ang lumipas ay wala pa rin nangyayari. Ibinalik na ni Qin Yan ang kanyang sandata dahil wala namang nangyayari sa bakas ng kamay at inisip na iniwan lamang ito ng isang martial artist na sinubukan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-atake sa bato. Napabuntong hininga na lamang si Qin Yan at aalis na sana sa lugar subalit biglang lumabas sa kanyang likuran ang Divine Battle Spirit kahit na hindi naman niya ito pinapalabas. Nagtataka si Qin Yan kung anong nangyayari sa Divine Battle Spirit at kusa itong lumabas sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay nagkaroon ng matinding reaksyon sa marka dahil nagsimula itong maglabas ng isang asul na aura na nagtataglay ng malakas na pressure. Nang maramdaman ni Qin Yan ang pressure na nagmumula dito ay batid niya na ang aura na lumalabas dito ay mula sa isang Martial Emperor realm kaya naman labis itong mabigat para sa kanya. Sa nangyaring kaganapan ay napagtanto na ni Qin Yan na totoo ang sinasabi ng ancient map at hindi lamang ito nahanap nila Fang Zhu sa kadahilanang masyadong mababa ang kanilang mga level para maramdaman ang Martial Emperor intent. Laking pasasalamat ni Qin Yan sa kanyang Divine Battle Spirit dahil bagamat mababa rin ang kanyang level ay nagawa pa rin niyang maramdaman ang martial intent sa bato sa tulong ng Divine Battle Spirit. Agad na umupo si Qin Yan para unawain ang martial intent na iniwan ng Martial Emperor sa bato dahil labis itong makakatulong sa kanyang lakas. Hindi na nagpatumpik-tampot pa si Qin Yan at agad na inaral ang martial intent at kinuha ang maaari niyang makuha rito. Habang inaaral ni Qin Yan ang martial intent ay lumabas sa kanyang isipan ang isang asul na palad na nais siyang wasakin sa ginagawa niyang pag-unawa sa martial intent. Nakita ito ng Divine Battle Spirit at agad na nagpakawala ng malakas na atake mula sa kanyang mga mata habang tahimik lamang na inaanalisa ni Qin Yan ang martial intent. Ang atake na ginawa ng Divine Battle Spirit ay agad na tumama sa asul na palad na kinalaunan ay sumabog din sa ere. Ang malaking asul na palad na sumabog sa ere ay nagkapira-piraso sa lakas ng atake ng Divine Battle Spirit na kinalaunan ay mabilis na pumasok sa isip ni Qin Yan at naging dagdag kaalaman sa kanya. Lumipas ang ilang sandali para iproseso ni Qin Yan ang martial intent na kanyang nakuha sa Martial Emperor Palm Strike. Hindi rin nagtagal ay natapos na rin si Qin Yan at nang bumukas ang kanyang mga mata ay bigla na lamang itong nagliyab. Maya-maya pa ang nagliliyab niyang mga mata ay naglabas ng isang atake kagaya ng ginawa ng Divine Battle Spirit kanina para sugpuin ang atake ng martial intent. Labis ang saya na nararamdaman ni Qin Yan dahil ang martial intent na kanyang nakuha ay talaga naman napakalakas dahil kahit saglit pa lamang niya itong inaaral ay grabe na ang idinagdag nito sa kanyang lakas. Bukod sa pagtaas ng kanyang lakas ay naramdaman din ni Qin Yan na tuluyan nang umangat ang kanyang level ng pagkaunawa sa Thunder Crash Technique.
Agad na sinubukan ni Qin Yan ang bagong level ng kanyang Thunder Crash technique kaya naman inatake niya ang matigas na bato sa kanyang harapan. Sa ginawa niyang atake ay nag-iwan ito ng malaking marka sa bato at kung susumahin ang lakas ng kanyang atake ay maaring magawa na nitong paslangin ang isang ordinaryong 5th layer body tempering realm. Ang naging paglalakbay ni Qin Yan sa Longhu Mountain Range ay labis na nagbigay sa kanya ng matinding resulta dahil sa loob lamang ng 5 araw ay marami na siyang achievement na nagawa kaya naman napagdesisyonan niyang bumalik na sa kanyang angkan para tingnan kung nakahanda na ba ang pills na hiniling niya sa kanyang ama. Agad na umalis Qin Yan sa lugar para magtungo sa kanilang angkan. Hindi rin nagtagal ay nakarating na agad si Qin Yan sa kanilang angkan at doon nadatnan niya ang mga disciple na nagkalat sa paligid at nagbibigay sa kanya ng hindi magandang mga titig. Napansin ito ni Qin Yan na parabang ang lahat ng disciple sa kanilang angkan ay nawalan na ng respeto sa kanya simula nang makakuha siya ng basurang martial spirit. Nagpatuloy ang kalapastanganan ng mga hangal na pag-usapan siya harap-harapan sa kanya. Base sa pag-analisa ni Qin Yan ay masyadong lantaran ang mga hangal na disciple ng kanilang angkan kaya naman napagtanto niya na maaring ang kanyang ama ay nakuha na ang 500 pills at kasalukuyan kumakalat ang balita sa buong angkan. Hindi na ito pinasin ni Qin Yan at agad na umalis sa lugar dahil wala naman siyang mapapala kung papansinin pa ang mga hangal. Nang makalayo si Qin Yan sa lugar at makarating sa harap ng kanyang tahanan ay bigla na lamang siyang napahinto nang makita ang isang nilalang na naghihintay doon. Sa harapan ng kanyang pinto ay naroon si Tai San na personal na gwardiya ng kanyang ama na siya ring ikalawang pinakamalakas sa kanilang angkan. Dala-dala ni Tai San ang 500 pills para ibigay kay Qin Yan na ipinapaabot ng kanyang ama. Kinuha ni Qin Yan ang kahon na naglalaman ng pills at nagpasalamat kay Tai San. Sa sobrang pagkasabik ay agad na binuksan ni Qin Yan ang kahon para tingnan ang mga pills. Kitang-kita sa mukha ni Qin Yan ang labis na pag-aasam sa pills dahil hindi maitatanggi na matagal na niya itong hinihintay. Nakita ni Tai San ang ekspresyon ni Qin Yan at hindi niya ito nagustuhan dahil tila ba walang alam si Qin Yan sa mga kaganapan sa kanilang lugar. Matapos tingnan ni Qin Yan ang laman ng kahon ay tinanong niya si Tai San kung nasaan ang kanyang ama para makapagpasalamat siya roon. Hindi natutuwang sumagot si Tai San kay Qin Yan at agad itong tumalikod sabay sinabing ang kanyang ama ay kasalukuyan nasa conference hall. Bago pa man tuluyan makalayo si Tai San ay tinanong niya si Qin Yan kung bakit masyado itong sakim at humiling ng 500 pills sa kanyang ama kahit na batid naman nitong hindi magiging madali ang makakuha noon. Dagdag pa niya ay kung alam ba ni Qin Yan kung anong sitwasyon na ang kinakaharap ng kanyang ama dahil sa ginawa niyang labis-labis na paghiling. Gulat na tinanong ni Qin Yan si Tai San kung may nangyari bang masama sa kanyang ama na hindi niya nalalaman. Mariing sumagot si Tai San na dahil sa kasakiman ni Qin Yan na paghiling ng 500 pills ay kasalukuyang nagkakaroon ng pagtitipon sa conference hall ng lahat ng mga elders sa pamumuno ng Supreme Elder para patalsikan ang kanyang ama sa pagiging patriarch ng kanilang angkan. Nang marinig ni Qin Yan ang balita ay kumulo ang kanyang mga dugo at namuo sa kanya ang matinding galit kaya naman hindi na niya naiwasan pang mailabas ang tiyan at tago niyang aura na sa sobrang lakas ay nagawang masira ang lugar na kanyang kinatatayuan. Si Tai San na nakita si Qin Yan na nilabas ang kanyang aura ay gulat nang maramdaman na isa ng ganap na 4th layer body tempering realm si Qin Yan gayong kamakailan lamang ay kakatapos lang niya na makuha ang kanyang martial spirit. Galit na binanggit ni Qin Yan na pagbabayarin niya ang Supreme Elder sa pagtatangka nitong patalsikan ang kanyang ama. Sa Qin Clan Conference Hall ay makikita ang mga matataas na opisyal ng pamilya Qin at kasama rin dito ang ilang mga disciple kagaya ni Qin Changkong. Sa gitna ng pagtitipon ay nakatayo si Qin Changkong at tinanong ang patriarch kung bakit tuwing sasapit ang buwan ng bigayan ng mga pills ay nakakakuha lamang siya ng 10 na piraso kahit na sa kasalukuyan ay siya ang top genius ng kanilang angkan. Tinanong din ni Qin Changkong kung bakit binigyan ng patriarch si Qin Yan ng 500 pills gayong hindi naman ito kabilang sa mga genius ng kanilang pamilya na dapat bigyan ng maraming resources. Ipinaliwanag ni Qin Tian sa mga hangal na bukod sa pagiging patriarch ng angkan ay isa rin siyang ama kaya naman ang pagbibigay niya ng 500 pills sa kanyang anak ay hindi na kailangan pang ipaliwanag pa. Hindi sumang-ayon ang Supreme Elder sa sinabi ni Qin Tian dahil ang kanilang angkan ay nakakatanggap lamang ng limitadong pills kada taon kaya naman malaki ang magiging epekto nito sa pagbagal ng pag-unlad ng kanilang disciple na hindi magiging maganda para sa kanilang angkan.
Mariin ding sinabi ng Supreme Elder na sa ginawa ni Qin Tian na hindi pag-iisip sa kapakanan ng angkan ay wala na itong karapatan pa na maging patriarch kaya naman inuutusan na niya ito na magbitiw sa pwesto. Hindi nagustuhan ni Qin Tian ang sinabing kahangalan ng Supreme Elder dahil hindi na siya nito harap-harapang ginag-alang kaya naman nagpakawala siya ng malakas na aura sa buong silid para patahimikan ang mga lapastangang hangal. Seryosong sinabi ni Qin Tian na siya lamang ang natatanging Xiantian realm sa kanilang angkan kaya naman tinanong niya sa mga hangal kung saan sila humuhugot ng lakas para patalsikan siya gayong siya lamang ang may kakayahan na pamunuan ang angkan laban sa Fang Clan na higit na mas malakas sa kanila. Hindi nagpatinag ang Supreme Elder at kinuha ang atensyon ng lahat sabay ibinigay ang kahindik-hindik na balita patungkol sa Mystic Spirit Sect na kasalukuyang naghahanap ng disciple sa kanilang lungsod. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak na si Qin Changkong ay napili ng Mystic Spirit Sect disciple kaya naman wala na silang dapat ikatakot pa kay Qin Tian kahit pa isa itong Xiantian realm. Nang marinig ito ni Qin Tian ay labis-labis ang kanyang pagkabigla dahil hindi niya inaasahan ang pagdating ng Mystic Spirit Sect sa kanilang lungsod. Ang Mystic Spirit Sect ay ang isa sa 4 na pinakamalakas na sect sa buong Luhe Kingdom kaya naman ang mapabilang dito ay mataas na karangalan para sa isang martial artist. Sa kasalukuyan ay wala pang miyembro sa kanilang angkan ang nagiging disciple sa kahit saan man sa 4 na pinakamalakas na sect sa buong Luhe Kingdom kaya naman malaking hatik ito para sa pagpapaangat ng kanilang angkan. Ang isa sa mga elder ay tinanong kung totoo ba ang sinabi ng Supreme Elder dahil base sa kanilang kaalaman ay kumukuha lamang ng disciple ang Mystic Spirit Sect isang beses lamang sa loob ng 3 taon subalit 2 taon pa lamang ang nakakalipas nang magpunta ang Mystic Spirit Sect sa kanilang lungsod para maghanap ng disciple. Sinabi ng Supreme Elder na sa di inaasahang pagkakataon ay biglang nagbigay ng anunsyo ang Mystic Spirit Sect dahil mapapaaga ang paghahanap nila ng disciple. Habang umiinit ang tensyon sa loob dahil sa balita na ibinigay ng Supreme Elder ay biglang nagsalita ang hangal na si Qin Changkong at muling ipinaalala na si Qin Tian ay wala ng karapatan pa na manatili bilang patriarch nila dahil sa ginawa nitong pagsasawalang bahala sa kanilang angkan. Naunang nagbigay ng pagsang-ayon ang isang elder at pumapayag itong patalsikan si Qin Tian sa kanyang pwesto bilang patriarch ng kanilang angkan. Maya-maya pa ay isa-isa nang nagbigay ng kanilang simpatsya ang mga hangal at sumasang-ayon din sila na patalsikan si Qin Tian sa kanyang pwesto. Habang ang mga hangal ay sumisigaw sa pagbibitiw ng pwesto ni Qin Tian ay bigla na lamang nagkaroon ng matinding pagsabog sa kanilang likuran nang may isang nilalang ang puwersahan winasak ang pinto sa conference hall. Mula sa sirang pinto ay lumabas si Qin Yan at inantala ang mga kahibangan ng mga hangal. Gulat na gulat silang lahat nang makita ang katapangan ni Qin Yan na manggulo sa conference hall dahil labag ito sa patakaran ng kanilang angkan at may karampatang mabigat na parusa. Tinanong ng Supreme Elder kung batid ba ni Qin Yan ang kanyang ginawang pagwasak sa pinto ng conference hall. Maging ang kanyang ama ay binalaan si Qin Yan na wag nang ipagpatuloy ang kanyang kalapastanganan dahil dadagdag lamang ito sa kanilang kakaharapin na problema. Kinausap ng Supreme Elder si Qin Tian at sinabihan na kung hindi nito paalisan ang kanyang anak sa lalong madaling panahon ay hindi na nila papalampasan pa ang kalapastanganan na pinaggagawa nito. Batid ni Qin Tian na sila ang nasa mali sa sitwasyon ngayon kaya naman inutusan na niya si Qin Yan na umalis sa conference hall. Hindi naman pumayag si Qin Changkong na paalisin basta-basta si Qin Yan dahil nais pa niya itong bigyan ng leksyon. Ininsulto ni Qin Changkong si Qin Yan sabay sinabing ibalik nito ang 500 pills ng kanilang angkan dahil masasayang lamang ito sa kanya dahil isa siyang basura. Bukod pa dyan ay nais din ni Qin Changkong na paluhudan si Qin Yan at humingi ng patawad sa ginawa nitong pagwasak sa pinto ng conference hall at pag-antala sa kanilang pagtitipon. Hindi naman sinunod ni Qin Yan ang sinabi ng hangal na si Qin Changkong dahil para sa kanya ay walang karapatan ang hangal na utusan siya ng kahit anumang bagay lalong-lalo na ang lumuhod at humingi ng tawad. Dagdag pa ni Qin Yan na kung inaakala ni Qin Changkong na isa na siyang genius dahil lamang nakakuha ito ng 5th grade yellow rank martial spirit ay nagkakamali siya dahil para sa kanya ay walang pinagkaiba sa isang basura si Qin Changkong. Ang hangal na si Qin Changkong ay mabilis na nainis sa sinabi ni Qin Yan kaya naman hindi ito nagdalawang isip na umatake sa harap ng maraming miyembro ng kanilang pamilya.
Sumigaw ang kanyang ama para patigilan silang dalawa subalit pinigilan siya ng Supreme Elder na huwag makialam dahil kung hindi niya haayan na paglabanan ang dalawa ay ipapatupad na lamang nila ang parusa na karapat-dapat kay Qin Yan sa ginawa nitong kalapastanganan. Bagamat pasugad na si Qin Changkung kay Qin Yan ay hindi man lang ito nakakaramdam ng kahit kaunting takot bagkus natutuwa pa ito sa ginawa ni Qin Changkung na pag-atake sa kanya. Agad na naghanda si Qin Yan sa pag-atake at nagsabayan sila ng atake gamit ang kanilang mga kamao. Sa unang sampukan ay tumalsik ang hangal na si Qin Changkung kahit pa nakatayo lamang si Qin Yan sa kanyang posisyon simula kanina pa. Gulat na gulat ang mga hangal na elder ng kanilang pamilya dahil naramdaman nila na nagtataglay si Qin Yan ng cultivation ng isang fourth layer body tempering realm. Habang nasa lapag at hindi makatayo ay malaking tanong sa isipan ng hangal na si Qin Changkung kung paanong nangyari na naunahan siya ni Qin Yan na makatungtong sa fourth layer body tempering realm gayong mas mataas ang martial spirit niya rito. Muling tinanong ni Qin Yan sa mga hangal na manunood kung sino na sa kanila ngayon ang maglalakas loob na tawagin pa siyang basura gayong ang pinagmamalaki nilang genius ay hindi man lang kinaya ang kanyang simpleng atake. Maging ang kanyang ama ay nabigla sa kanyang nakita dahil hindi niya lubos maisip na mabilis lamang iangat ang level ni Qin Yan kahit pa ilang araw pa lamang ang nakakalipas simula nang huli silang nagkita. Dahil nakita ni Qin Yan na punong-puno ng pagtataka ang lahat ng naruroon sa loob ay nagpalusot na lamang siya na sa 5 araw niyang pananatili sa Lungho Mountain ay niswerte siyang makatagpo ng isang oportunidad dahilan para mabilis na umangat ang kanyang level. Agad naman itong pinaniwalaan ng kanyang ama na masayang-masaya na binati ang kanyang anak. Kitang-kita sa mukha ng ibang nakarinig ang labis na inggit at pagkadismaya dahil hindi na nila may insulto pa si Qin Yan bilang basura. Bagamat harap-harapan ang pinakita ni Qin Yan sa hangal na si Qin Changkung ang kanyang lakas ay hindi pa rin ito sumuko sa kanyang nais na bigyan ng leksyon si Qin Yan kaya naman agad itong tumayo at hinamon si Qin Yan sa isa pang ulit na labanan. Nilabas ni Qin Changkung ang kanyang martial spirit at nais niyang bawiin ang napahiya niyang imahe sa pamamagitan ng pagpaslang kay Qin Yan sa harap nilang lahat. Sa pag-aakalang hindi lalaban si Qin Yan ay sinabi ni Qin Changkung na kung mananalo si Qin Yan sa kanya ay hindi na nila papatalsikan pa ang ama ni Qin Yan bilang patriarch ng angkan. Ang hamon na ibinigay ni Qin Changkung ay hindi naman inatrasan ni Qin Yan at matapang na lalabanan si Qin Changkung kahit pa hindi siya gumamit ng kanyang martial spirit at purong lakas lamang. Hindi pumayag si Qin Tian sa kanilang magiging laban dahil malaki ang magiging kalamangan ni Qin Changkung kung hindi si Qin Yan gagamit ng martial spirit kaya naman inutos niya na tumigil na si Qin Yan at handa siyang magbitiw ng kanyang posisyon. Sinubukan pang magyabang ni Qin Changkung sa harap nilang lahat dahil maging ang ama ni Qin Yan na pinakamalakas sa kanyang angkan ay hindi naniniwala sa kakayahan ng kanyang anak. Ipagpapatuloy pa sana ni Qin Changkung ang kanyang mga sinasabi subalit biglang nawala sa kanyang harapan si Qin Yan at hindi na malayang sumulpot sa kanyang likuran. Bago pa man malaman ni Qin Changkung na nasa likuran na niya si Qin Yan ay nakatikim na siya ng isang sampal kay Qin Yan na nagdulot sa pangalawang beses niyang pagtilapon sa malayo dulot ng atake na ginawa ni Qin Yan. Agad na bumangon si Qin Changkung at galit na galit ito sa ginawa ni Qin Yan dahil inatake siya ng walang pasabi habang nagsasalita pa lamang siya. Walang ano-ano ay nilabas na ni Qin Changkung ang kanyang martial spirit at agad na binigyan ng malakas na atake si Qin Yan gamit ang high-class martial technique. Nakita ng mga elder ang ginamit ni Qin Changkung na martial technique at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagkamangha dahil hindi ganoon kadali gamitin ang technique subalit sa loob lamang ng kalahating buwan ay natutunan agad ito ni Qin Changkung na gamitin. Maging ang mga hangal kanina na pinaghinaan ng loob sa harap ni Qin Yan ay muli na namang bumalik ang ekspresyon nilang mukhang hangal sa pag-aakalang matatalo na si Qin Yan. Habang ang lahat ay nagbibigay ng masasakit na salita kay Qin Yan ay nanatili lamang siyang kalmado at hindi ito pinapansin dahil batid niyang mamaya lamang ay kakainin ng mga hangal na ito ang kanilang mga pinagsasabi. Naramdaman na ni Qin Yan na malapit na sa kanyang harapan ang atake ni Qin Changkung kaya naman hinawakan na niya ang kanyang sandata at humanda sa pag-atake. Gamit ang Thunder Crash technique at ang martial intent na kanyang natutunan sa Lungho Mountain ay sinabayan niya ng atake ang high-class martial technique ni Qin Changkung. Ang atakeng pinakawalan ni Qin Yan ay mabilis na tinalo ang atake ni Qin Changkung at sa sobrang lakas nito ay inabot pa rin ang hangal na si Qin Changkung kahit pamalayo ito sa pinangyarihan ng salpukan.